ko nga lagi, mga kaibigan, itong tournament na to, itong MPGL Season 7, hindi mangyayari. Oo, kung wala yung mga sponsors natin. Of course, I would like to thank our main presenter, Gigabyte. Ang ating co-presenter, Smart GameX. Ayan. Yan, sinasabi ni Lon lagi. Yung GameX! Huwag nyo kakalimutan! Ayan, syempre, huwag natin kakalimutan ang Smart GameX. Our sponsors, Mineski, Infinity, SecretShop.ph, NXTGame.com, and of course, ang ating official organizers, ang Mineski Events Team. Ayan, ito na po ang game to mga kaibigan. Game to paring Lon ng dito sa MPGL Season 7 Leg 2 ng Class A qualifiers. Whoever wins this one would have a chance to play in the Class S Takeshi's Castle. Pag ganun. Wala kang Uber yun. Diba? Oo nga, no? Okay lang. Okay. Yung may ano yan, yung Uber lang yan. Bupa na yes. Okay lang. O, sige, mo na. Isa sa ano. Oo nga. So, yun mga kaibigan, para makita na rin yung mga sponsors. Oo nga, tama. Ayan, laking pa. Gigabyte! Yan, nagkamali pa kayo. Ewan na lang. So anyway, game 2 na po tayo. Checking at this draft. Imperium Pro Team still not giving Jed his favorite hero, Meepo at saka Queen of Pain. Samantalang kinuha nila to team, ano na naman sila, team, tawag dito, Sanbeda, Troll, excuse me po, Troll Warlord, Earthshaker, Imperium Pro Team going for an Axe and Venge. Wala pa silang sinasabing start dito, itong Imperium Pro Team. Pero itong Pacific Replay, medyo obvious na eh. Gusto nila ng rak-rakan defensive ploy. Wait for Troll Warrior to actually get all the gold that he needs. Tas Earthshaker would be the defensive relegator. Samantalang sa Imperium Pro Team, hindi pa natin alam kasi sino kayong ipa-partner kay Vengeful Spirit. Venge dito, her utility is largely based on her wonderful vengeance aura. Siyempre, stun, matik na yan. Pero ang kicker dito, bukod sa swap, is yung kanyang vengeance aura, which amplifies the damage of her teammates. And I think that's a very great asset, especially right now, na ang daming heroes na malalakas ang pambulas eh. Juggernaut would benefit well. Lahat ng heroes na malalaki ang base damage. Sabi ko na nga sa inyo dati, there's a reason why Vengeful Spirit and Terrorblade is the shake and bake combo of before. Kasi ang laking tulong kay Terrorblade eh, kapag gumamit kasi siya ng kanyang demon form, yung Metamorphosis. Base damage tumataas ng husto. And complemented with Vengeful Spirit, talagang up the yazoo yung magagawin niya damage output. Sa tanong ni Now Kiss, Boss Denki, ilan solo MMR mo? Mababa lang, sub 4K lang ako. Hindi ako pro. Ayan, may next info mo ba meron? Tumataba ka, Boss Denki, ako nga, kain ng kain. Boss Denki, pwede mong i-franchise ang Mineski Portal? Pwede. Aba, wala namang pumipigil. Diba? Sa ganyan, sa franchising, kausapin niyo si Duno. Radiant Team Ban. Gusto ko po maging caster ng Mineski, sabi ni Sniper Rino. Ba, walang problema, tol. Kung gusto mong mag-ano. Ayan, si Smug daw nasa gitna. Oo nga eh. 10 seconds remaining. So ito, pakita ko lang sa inyo ulit na wala ng tao. Ako na lang ulit. Ayan. So, ba't ko ito ginagawa? Because I can. So anyway, back to the game. Undying! Oy! Imperium Pro Team again going for their Undying. Ito yung favorite hero nila talaga eh. Nakita ko na itong ginawa ng Imperium dati. Pinili na si Unjing. Pero unfortunately, it fared really bad. I think it was a match versus trackmate. Yung nag-Unjing din sila. Pero medyo disastrous yung nangyari. Malakas sila no early game. Pero ang problema, madali kasing pulsuhan ng Undying eh. Kung sakasakali. 10 seconds remaining. Wala eh. 5 seconds remaining. Ayan. Oy, linawin ko lang si Moveslet Yamate at saka si Nostra, hindi sila iisang tao. Iba si Nostra, iba si Moveslet Yamate. Nilinaw ko lang yun sa inyo. Kasi baka, parang din yan eh. Marami nga dati si Ice Frag ng Pinas daw ba? At si Super Kojak ay iisa. Iisa po sila. Excuse me po. So tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Actually, ayun, Phoenix for Pacific Replay. They might pick, tawag dito,
Anong pangalan nun? Medusa. For that combo, Phoenix Medusa, mga kaibigan, medyo nakakatong synergy yun. At Shadow Fiend with Vengeful Spirit, alam mo, yan ang sinasabi ko. So ngayon, meron ng complement si Venge. This time, it would be an SF, which would be gaining lots and lots of damage. Pacific people can actually pick Medusa right now. Kung gusto nila, ito yung isa sa mamagandang combo, Supernova Stone Gaze. Gaze Nova. Talagang moral dilemma kayo. Atake ba kami o tatalikod? Kaya nga, Pacific People can actually go for that strat right now. And with Earthshaker and Troll on their side, napakaganda ng coverage nila. If they would actually get, tawag dito, Medusa. Ninisip ko, kung magdusa sila ngayon, magawa mo sila Medusa, ang gandang setup nun with Troll Warlord eh. Gamit ng split shot, tas gamit ng ulti ni Troll, Armalite Doto. Machine Gun Doto. Maliit yung screen, Boss Denki. Inayos na natin. So, ayun. Ano kaya nga? Teka, ayusin ko na kaya. Lakihan ko na lang. Kaya, lalakihan ko guys, para sa inyo. Hindi ba kita? O, ayan. Nilakihan ko na yung draft. Para sa inyo. Parang in-game ko maayos. Oh, yes! O, diba? O, yan na. Oops, pero anyway mga kaibigan, instead of going for the obvious route, they went for a Wind Ranger instead. Tingnan natin kung sino yung sino yung papalagan nila dito. It would be an SO. Oh, nice. Nakalimutan ko mag-Facebook. Bosin tayo. Facebook din kapag may time. Alam mo naman tayo, tama. Salamat sa mga nagsabi, in-game sound. Ganyan ko. Dire Team Ban. Ayun. Hindi mas maganda, di ba? Excuse me. So, anong tingin yung, maganda yung ban dito ng, Imperium Pro Team, removing Lina. 5 seconds. Which actually would be, tawag dito, a powerful contender versus Shadow Fiend. Medyo madaling ma-burst. Si Kuya SF kung sakasakali. At syempre, inutaka na niya. Sabi niya, naku, no P, sir, no P! Excuse me, grabe. Ayan, wala na. Hello, check test microphone. check test microphone. Kaya lang, inom lang ako guys, mabilis lang. 10 seconds. Hirap magsalita. 5 seconds Kapag remaining. nauubo ka. Ayun. Okay. Shoutout nga pala kay paring Juno ng Mineski.net. Kanina papadaan-daan. Hindi ko alam kung ano gusto mangyari. Pero, oy! Viper! Mula sa Imperium Pro Team, they have a check against Troll. They have a check against, meron silang magandang asset versus Wind Ranger. Shadow Fiend dito would be played, I think, off-lane Axe. Ay, hindi. Safe lane solo Axe. Yun lang, may Storm Spirit. Storm Spirit mid, Wind Ranger would be an off-laner, I believe. Troll, Earthshaker, Phoenix Core, Tricore. I think this would be a mid SF, Viper, Venge, Undying, aggressive try. That's what I see. That's what I see right now. Tingnan natin ko yung gagawin ng dito. Yan. Boss Nike, ano po ba ang best pick ni Noko? Best pick ko? Currently, gusto ko maglaro ng Vengeful Spirit eh. Kasi cute. Ayan. Pero dati, Venomancer talaga favorite ko kasi ang Asti. Ayan. Boss Nike, pabati naman sa Team MK ng Florence, Italy. Shoutout sa inyo dyan sa mga nanonood. Anyway, habang naghihintay tayo.
Wala pa naman. Ayan, wala pa. Sige, ano muna. Shoutouts nga pala sa Minas TV. Hello sa inyo. 10 Boss Denki, sino yung bata sa 10 likod mo? seconds Ah, remaining. multo lang yun. Uy, ano yun? 5 seconds Ano remaining. yun? May kotse. Hindi ka naman mag-isa eh. Wala yun, multo lang yun. Anyway, game na po tayo. Game. Rock and roll. Let's get on! Prepare for battle. Mali. Mali. Yun. So anyway mga kaibigan, pakilala ko lang muna. Game 2 po ito. Nanalo ang Imperium kayo na ng Game 1. And this time around, let's see kung nanalo bang Imperium ulit to close this match. Or Pacific Wavelength can actually push this series to third game. Pero mamaya natin magkwentuhan yan mula sa Imperium na gusto ko mag-CR. Mamaya na. Talo Mineski Game 1. Salamat sa pagsasabi. Okay, kasi DC boys. Cosmos in the zone as Viper. We have SF being played by Reg T siguro to. Si J Taber naman na may gamit kay paring Unjing. Stupid Fanboy would be using Axe. Marts would be Vengeful Spirit yet again. Sa kabilang side ng mapa sa Phoenix, si K-Dash ang tawag ko sa 30 kanya. seconds to K-Dash. battle. Kasi, bakit K-Dash, Kuya Denki? Kasi naalala ko sa kanya yung character sa King of Fighters. May ganyan din eh. Pero imbis na ganyan, Quit. Eh, hindi Quit. Ano eh, ganun eh. So, basta K-Dash, wala kayong pakialam. K-Dash as Phoenix, Kirito as Earthshaker, si M as Troll Warlord, DT would be playing Wind Ranger, si paring Jed as Stormshield. May stand dito mga kaibigan, Kirito. Actually, locking down Stupid Fanboy, hindi na siya makakalapit dito. Si Jed medyo naipit ng konti, nakuha pa rin niya yung bounty rune. Sa kabilang side, Viper, walang ka-challenge. Sinolo man lang yun. Ayan. Bakit po ba tinawag na The Future si Yaj Dotto? Ayan. Biruan namin yan nila Lon. Kasi, nung si JJ Garan, isa siya sa mga pinakabatang players ngayon. I think he's just 15, 16. Ngayon. So, tas pumapalag na siya ngayon. Kaya niyang nakikipagmanduhan na siya sa mga pros na alam naman natin mga veterano na, diba? So, kaya tinawag namin siyang The Future of Dota. Diba? Eh, sa ngayon, nasanay na kaming The Future na lang. At saka hindi yung tawag namin nung nasign siya sa Mineski, The Future. Kasi para madali. Kasi may J na eh. Si Bimbo. So, JJ. Diba? Kasi naman JJ, The Future na lang. Marami na kaming ginawang nickname dito sa MPGL. Katulad ng Bagyong Chris. If I remember correctly, si Trike ang nagsabi nun eh, yung Bagyong Chris. Kasi dahil dun sa Glenda PH, eto sabi namin na parang, sabi ni Trike at saka nila na, anin mo yung Glenda PH kung meron namang Bagyong Chris, diba? So ngayon, na-stock na yun, nasanay na kami na sabihin Bagyong Chris. Ganun talaga ang buhay. Oh, may ganun. Hindi. So ano yun? May ano ba? Sino maglalaro? Oh, talaga? Oh ba? So, okay, mga kaibigan, betting on a whole new level. Kung akala nyo Dota lang ang pinagbebetan ngayon, only NXT game.com. NXT game. NXT game. So, habang wala pa nangyaring gulo. NXT game.com. Eh, meron po tayo mga kaibigan na bet sa laban ng hindi to team, sa laban ng Pacquiao versus Mayweather, the fight of the century. So meron pa kayong 3 araw para mag-bet mga kaibigan, and unbelievably iba na talaga. Oh, so yan. Gusto nyo ba na pumusta? Pacquiao ba kayo or Mayweather? Pakita ko lang. Ay, pwede ko wait. Mali. Uy, bumukas ka NXT game. Papakita ko sa Twitch chat. Patay. Ayaw mag-load. Ayaw mag-load eh. Di wag. Pasensya na. Ayaw mag-load eh. Ang bagal eh. Dito wala pa nangyayaring gulo mga kaibigan. Samantalang may damage dito. Naku po, Cosmos in the zone. Zone out siya ni DT dito. Wala lang. Samantalang sa may gitna. Naku po, nahuli ata. Si paring Jed na Hadouken. Walang stun.
Pero si Mars ang na-lockdown dito, pero walang follow-up coming in from Storm Spirit na na-nerf. Ngayong patch, pinababa ang kanyang MS. Sa next patch, naging 285 na lang, kalungkutan para sa kanya. Samantala, tumatakbo lang sila dito. Naku po, nasa Piligro, Cosmos in the zone. Isang tama na lang. Wala nga lang siyang mana for power shot. Sa kabilang side, si Stupid Fanboy dito, pre-get mga kaibigan, umikot na, nilayaban na, merong ginamit na tombstone dito. Would this be enough to fend off the aggression of Weevil? Mukhang sakto nga. Naku po, patay kay J Taber, nag-salve ka pa. At namatay ang Ibon versus Zombies. Kaya tiyan ko nag-load ng NXT game. Hindi nag-load. Hala, ba't ganun? Hala! Blinak ng Norton. OP! Norton OP. Kaya pala. Okay, ipapakita sana namin kasi yung NXT game eh. Pero oh well. Sorry guys, hindi ko makapakita sa inyo yung baka may hindi naniniwala na sa NXT game. Punta na lang kayo ngayon. Makikita nyo na meron talagang betting tawag dito, parang option para pumusta sa Pacquiao versus Mayweather fight. Nagaganapin yan sa May 3. Hindi ako kakamali. Yes! Kaya yan sa mga interesado. Kayo ba? Sinong tingin yung mananalo? Pacquiao, Mayweather? Ako kasi, hindi na ako, sa totoo lang, hindi na ako interesado dun sa laban na yun. Kasi I believe it's 3 years too late. Kung kailan naman si Pacquiao ganito na, tapos kung kailan naman si Mayweather parang Lylon na, tsaka naman sila nagpauso ng mga, tsaka niya naisip na maglaban. Kung nung parehong prime nila, diba? As in yung prime. Wala sayang. Nanghinayang tuloy ako, diba? Medyo para sa akin it's a little bit too late. Pero syempre, iba pa rin yun. Laban pa rin naman yan, diba? Kaya, ganun din yun. Axe dito, wala pa rin siyang items. Meron lang siya dito ng Tranquil Boost. Nakita niya si K-Dash. Sisigawan ba niya? Hindi pa niya ginagamit. Nag-Phoenix out. Level 3 lang siya. Hindi pa siya nagalagay ng stats. Ayun, nagalagay siya ng level 2 Fire Spirits. Si M naman, may pangkalmot lang at saka ring of protection. Samantala, mamamatay ata siya dito si paring Cosmos in the zone nasa na-stun. Wala nang ibang follow-up, hinahabol na lang. Right click pang isa, kita siya may vision dito. Ang Pacific Replay, but no mana. Pero huminto, sinapak katuloy. Samantala si Jed naman nakapatay pa ng isa, hindi ko nakita mga kaibigan. Pero I guess it's a good kill na rin na solo niya. Si Revty dito, March, trying to go in, still at level 2, but can't do anything to save Shadow Fiend. A very sad case. Kasi nakakuha na ng ulti tong si Storm nakapag level 7 na, so pulso moment na yun para sa kanya Stupid Fanboy. Naku po, Call! Tumama dito kay, kay K-Dash. Nagagay pa ng Tombstone para astig. And that's another death for Phoenix. Walang magawa si K-Dash dito. Hindi masulit yung utility niya. Lungkot. So ito, ano nangyayari? Abante, Kirito. Pwesto. Wala lang. Pa-expire na yung ward. So sabi niya, dito na lang muna ako. May kasama silang K-Dash dito. So kung sakasakali, they can give it a go for Viper right now. Ito na, nag-aabangers. Pumana, hindi tumama mga kaibigan. That power shot, medyo nag-fail lang ng konti. Maabang si Phoenix. Stun. Locking him down, pero too bad. Hindi ngayon yung tamang moment. Bumili na ng face boots. Pero hindi pa tatapos ang boxing dito. Pacific Replay still pushing in. Gusto nila talaga mapatay itong si Viper. Tingnan natin. Oops, kita. Sipat ba ito? Ay, hindi sipat. Hindi kita. Oy! Yun lang. Nako! Huwag ka dyan, boy! Huwag ka dyan! Huwag ka dyan! Alis, Cosmos! And for some strange reason, he's not asking for any backup. Dapat alam na niya yun Pero siguro kampante siya. Kampante siya na hindi siya abantihan ng Pacific Replay. Sa bagay, isang Viper Strike lang yung kahit sino dito. Dire's top tower is under attack. Diba? So sabi niya, wag na tayong matakot. Samantalang Stupid Fanboy mga kaibigan, 1.4k gold. And after this tower, if ever he can take this last hit, it's an instant blink dagger for him. Ay, hindi naman siguro. Pero it's a little bit close than that. J Taber, naka-zone, naka-pwesto lang. Ops, dinakawan ng strength.
Tatakbo ba? Umaabante mga kabayan. Nag-call, hindi tumama. Nakakuha na siya ng kanyang face boots. Itong si parang M. So medyo mas mabilis siyang tumakbo. Samantalang itong si March just stacking all these camps. Tama ba? Hindi ko alam eh. Ba't siya anong ginagawa niya? Ba't siya nag-hangout? Siguro nag-i-stack naman siya, di ba? Alam nga namang hindi. Ano, pwede po ba ako pumusta ng isang taling kangkong? Basta ba mailagay mo sa NXT game eh. More power sa'yo, paring tol. Lahat naman ng bagay pwedeng ipang-pusta eh. Pati nga nanay, pinampupusta na minsan eh. Oh, okay. Lapit ni Jay Tabe, pero sakripisyo siya dito. Naglagay siya ng tombstone. Pero it's inevitably his death that's coming up for him. Jed would take that kill, TPing out, di niya matatakasan itong mga zombie. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran, humahabol. Itong mga zombie talagang mga persistent. Habulin! Samantalang K-Dash actually killing Erecti dito. Ang lungkot ng Imperium. 2 deaths. Yung kanilang mid. Jed dito, 2 kills. So alam mo na kaagad na yung Pacific WePlay dito has won that early to mid game. And now they're ready to transition into the late. Look at this. 2 net worth. Top 2. Galing sa WePlay pareho. DT and Jed mga kaibigan. Back to back dito. And reminder lang na off lane. Wind Ranger po ito. So that 1 kill actually paved way to more money. Regti, nasa peligro na naman ata. Abantian ba sila dito? Vengeful Spirit, walang masyadong magawa. Hindi nga makapag-stack eh. Oh, wala oh. Okay na. Ito na lang sinistag. Wala siya nakakuha. Either that or nakakuha na kagad eh. O nakakuha ng agad malamang ni SF. No? Ano, medyo hindi ko na naisip. Ano? So yun. Pati nga ng network. Wow, 750. Maliit pa to. Hindi pa naman masyadong kasignificant. 750 din. Para sa XP. Wala pa naman nangyayaring kaguluhan dito mga kaibigan. The score is still 2-5. At 9 minutes in, close to 10 minutes. So, hindi pa naman tayo not too shabby for both sides. Cosmos in the zone. Now, actually usurping DT pagdating sa net worth advantage. Sa bagay, safe lane siya. Alam nga namang matalo pa siya dito. So, a mech might be up. Hindi pa ata. Wala pa. Ayan, recipe pa lang. Pero ito, securing that rune. Ako po, habang ito Regti, nasa peligro na naman tinamaan ng slower Rino. Mag-ulti ba siya? Hindi! Nahuli! Justin Nico, pero na, pagpapaputok po na ilagan, Jed yan boy! Pero problema dito mga kaibigan, hindi, mas madulas lang talaga si paring Jed. Pero okay lang yan na nanakawan ni Jay Taber ng strength. While that is happening, there was a kill sa may taas. Stupid fanboy dito mga kaibigan, nasira na ang pangarap na magka-blink dagger. Still stuck at 1.8 range. Just try not to feed. Ayan. Sabi ni Eviltronics 123, wala bang laban na ng Mineski versus 5 Eva? I think tapos na yung game 1, but it might be coming up soon. Pero unfortunately, hindi ko i-cover yan kasi ang nasa akin ngayon is Class A, Leg 2 ng MPGL. Jay Taber umaabante pa rin. Gusto talaga makakain dito ng manok. Pero nakapag Phoenix out, Kirito, stunning. Abante pa at tinamaan ng Fire Spirit. Oy, nag-laser na. Pero kulang itong si Phoenix. Samantalang Cosmos in the zone ata. Nasa peligro nag-TP out. Ako po, medyo nasa malayo. Jed trying his best. But I guess his best wasn't good enough. Wala eh. Stupid fanboy. O yun na, malapit na siya sa kanyang Blink Dagger. So kung sakasakali, pwede niyang abantian dito ang Pacific WePlay. Samantalang Troll Warlord already securing a Morbid Max. Dami pang dito. Sarap buhay. Sarap buhay. Radiant structures are fortified. Ayan. So salamat sa nag-reply paring Mike Vince. Ayan. Ang nanalo nga kaning Mike, yung 5 Eva versus Mineski. The current score is now 1-0 in favor of 5 Eva. Kasi daw lag eh. Pero again, lag is no excuse pagdating sa mga tournaments. Oops! Jed! Nakuha pa rin ni Recti yung bounty rune. So sad boys siya dito. Tatakbo na lang siya and he will be able to escape the clutches of Imperium. Samantalang ito sa may taas. DT calling for backup. Gusto nilang patayin to si Viper na nakamech na. Naked rate ban. Stun from Kirito. We're waiting for it. There go. Oh, whoa. Ayaw po mag-stun. Naglabas ng Fire Spirits. Tinamaan ba? Hindi tumama dito.
Ops, J Tabe, pero nasa peligro. Meron siyang uli dito. Hindi na niya gagamitin pa ata. Titipinin niya muna. Pero kung sakasakali, actually, golden opportunity for K-Dash yun eh. Phoenix in Supernova. Meron siyang backup na stun kung sakasakali. Pero sa bagay, better be safe than sorry itong ginagawa ng Pacific WePlay. Owing it to their advantage, ayaw nilang ibigay. Ayaw nilang bigyan ng easy gold itong Imperium because the comeback mechanic for Dota 2 right now is very, very good. And it would be fixed on the next patch. So yung mga nagtatanong pa rin sa akin kung ano daw yung opinion ko sa next patch, puntahan nyo yung Facebook ko, andun. Ayan, kung hindi nyo alam yung Facebook ko, di ba nanonood kayo ngayon sa Twitch? Doon nyo sa may baba, follow our casters. Hanapin nyo na lang si Denki dyan. Click nyo. At don't forget to follow our casters na pala. Si Lon, si Trike, si Duno, si Bianca. Yun. Tapos yung iba pa, nakalimutan si Lakaz, si Adi, si Bunny B, si Eliza Taylor, si Vil. Yan. Huwag nyo kakalimutan i-follow. And of course, don't forget to like and subscribe sa mga sa YouTube channel natin, and of course sa Twitch channel. Mineski TV. So anyway, nagpupush sa mid itong Pacific WePlay, samantalang ito namang Imperium is pushing this top lane, and mukhang walang nangyayaring contest dito. 5v5 while Pacific WePlay secured that Aegis and gave it to Jed. So doble kayo dito ang Pacific WePlay, samantalang Imperium naglaan ng 5 para lang makapag-push sa taas. Grabe yung ginagawang dito. Tawag diyan, macro ng Pacific WePlay, controlling that field para makapag-secure ng 2 objectives versus 1 na ginawa ng Imperium. Pero anyway mga kaibigan, item check. Let's see. Yule's Scepter still far away for siya. Ay, hindi. Ito na pala. Buo na pala. Ano na lang. Nasa 100 gold na lang ang kailangan niya dito. Yep. Nasa 75 gold na lang. O 50 gold na lang ang kailangan niya. Undying dito. Boots lang. Arcane Boots pala. Anyway, stun. Nalubid muna dito. Stun. Parang kay J-Taber. Napaglapag siya ng Tombstone dito. Pero isang Sandaling Burst. And he is down for the count. Cosmos in the zone tried to TP in. Pero hindi siya umabot. Medyo nasa malas lang ng konti. Grabbing burst, 400 apiece. Grabe, yan ang kagandahan ng Wind Ranger talaga. Laki ng base damage, samahan mo pa ng Phase Boost at saka Null Talisman. Nakabuo na siya dito ng Maelstrom. So this won't be a rush Aghanim for Wind Ranger. Very different from the thing that we usually see. Usually, rush Aghanims tsaka kabubuo ng Mael or Daedalus. Pero ito, sabi niya, gusto ko muna ng Mael tsaka ako mag-Ags. Which is actually pretty good na rin naman. Hindi naman masama yun. I haven't seen a Supernova being used in this game yet, but I guess masyado pa atang maaga. We're still 15 minutes into the game. Pumupush. Cosmos dito. Tingnan ng goal ng network. Ayan, kita natin mga kabe. 6.7 I mean. Uy, lumubid sa creeps. Wala lang. Asleep. 6.7, 6.3. Napakalayo ng agwat. Ang highest ng Imperium nasa 6k range lamang. Samantalang Pacific WePlay's top contender is actually on 7k territory right now. Konti na lang yan. Konting kwentuhan na lang. Ay, sabi ni Sniper Rino, Boss Denki, pa-shoutout po sa mga butaw sa Cavite. Grabe ka naman kung makabuta. Pero anyway, pumasok mga Supernova finally being utilized by Pacific WePlay. And look at that! Imperium actually moving out and forced to use mech before the team fight. Radiant's top tower is under attack. Wow, grabing space creation yun mula sa Pacific. At ngayon, medyo ma-realize na nila na nasa lamang tayo guys, walang mech ang kalaban. Pero wala, nakapag-TP out na. Now they're just gonna catch someone, swap mula kay Mark. Pero Cosmos would die. Jed going in regti dito, pwede makapag... Paputok sa mukha. Aegis would be popped as well. What a big mistake. Ito naman tayo sa malaking dalagang karne. Big mistake mula sa Imperium. Ay, sa Imperium. Sa Pacific WePlay. Pero sabi nila, wala eh. Objectives lang tayo dito. Binigay kay Kirito. Radiant's bottom tower has fallen. So yun, I was actually pretty much shocked
On the way, Pacific actually moved in. Di man lang nila, kung sinira nila to, maniniwala pa ako na may pag-asa sila. Pero since they have the tier 1, Imperium can easily call for a backup. At yun nga ang nangyari. Shoutout nga pala kay Juno. Ayan, hindi na mamansin. Radiant's top tower is under attack. Shoutout kay Juno. Ayan. Dire's middle tower. Pabalik-balik eh, no? Radiant structures are fortified. Radiant's top tower Yan is talaga si under paring attack. Juno Mars eh. Pero anyway, yan mga taga-Mineski.net. Alam mo, sobrang mga sipag niyan eh. Oops, Cosmos in the zone. Can actually go for the slow. Hindi, si Jed muna dito. Inaasan niya ng konti. Bloodstone is actually up and running for paring Jed right now. Pero mukhang may mamamatay dito na burst out. Pinaliguan ng galit. Itong si Mel Chanko. And now, I think it's time for Imperium to actually push in. Boss, thank you. Sino pinalitan ni Jules sa Mineski? Tanong ni paring Naukis. Wala po siyang pinalitan. Siya po yung 7th man. I have confirmed that. Alam nyo guys, pinag-iisipan nyo palang tinanong ko na kagad kasi alam ko matatanong tayo eh, di ba? Kaya nung nakita ko, nung nakita ko si Jules sa office, nung naulanigan ko na medyo may nangyayaring wishy-washy, tinanong ko na kagad si Dex. Dex, sino pinalitan ni Jules? Sabi niya, hindi, contract signing lang daw yun, pero 7th man lang. O wala pa daw official na parang word kung sino yung papalitan or kung may papalitan man. So, iyon, 7th man po si paring Jules, and I'm very happy with Mineski kasi sobrang professional. Kasi kalahin mo may mga contract signing na. I think it's a step in the right direction. Pero mamaya na tayo magkwentuhan mga kaibigan. Jed would be able to run away. Meron siya ditong gulong-gulong na jutsu. Naku po, nagpresenta. Supernova would be used. Rekti dito! Sinalo ang galit! Bro, yun nga lang nakapag-trigger pa. Supernova actually proving to be effective. And now Imperium, mga walang buhay si Jed! Naku po, kahit wala akong HP, sabi niya, kahit wala akong HP, mamatay din siya. At ngayon, WePlay is on the move. They're like sharks that are smelling blood right now. Stun para kay Cosmos in the zone and now he's gonna die. Right click pa more, patay kaagad. SF would be able to escape nonetheless. Grabe. So ito, para sa akin, the biggest mistake of Imperium is they let Supernova to kick in. Yes, they were able to kill Wind Ranger. Kaya napatay ni Regti kaagad. Parang problema. Tawag dyan, that Supernova actually finishing game, tawag dyan, put them in a precarious situation. 4 na nakatulala. Radiant's bottom tower is under At syempre, ito namang WePlay, si Jed, umalis lang sa gulo. Hinintay lang niya na maistanini yung mga tao, tas kahit wala siyang buhay, pasok, patay. Easy cut ka. Diba? Yung mga ganung moments, kaya yung asset ng Phoenix na yon na pseudo-taunt, hindi mo pwedeng maliitin. And now, the score is 7-13 in favor of Pacific WePlay. Looking at the gold graph, it's still towards Pacific. 5k advantage para sa kanila. Blink in, nag-call sa wala. Si Jet, mga kaibigan, ang pag-last hit pa rin. Na-deny nga lang ni Stupid Fanboy yung tower na yun. And it's actually a very good move from Imperium. At mahuli nila Jed. Naku po, Stanini nasa Ops, nakatakas ng konti. Swap para sa mga illusions. Late ba? Lag ka ba, tol? Kanina ka pa lag eh, March tol. Kanina rin. Nung game 1, nag-stop ka rin sa wala. Pero anyway, Drex dito mga kaibigan, nahuli ni DP. Very good catch from Pacific WePlay. Grabe, positioning ng mga wards, oh. Imperium trying to deward, pero ang problema mga kaibigan, syempre parang de-deward ka, hindi naman pwedeng 1 hit lang. Hindi pa naman to late game, so medyo 2 to 3 hits. And with that span of time, it could actually, give a breathing room for the other team to actually move in and kill you. So ngayon, medyo huli ng lahat na de-ward na nila kung kailan nagamit na. Wala na, sulit na wards. Sulit. Kasi any ward that gave you a kill, it's just one ward, a piece of 40-75 gold. Pag nakakuha ka ng kill, that's upwards 100, 125. Correct me if I'm wrong. Nasa ganun kikitain mo. So, technically, kumita ka. Diba? So, kahit ma-deward na yun, okay lang. Kasi bayad na eh. Diba? So, anyway, mga kaibigan, 70-14 ang score. Malapit na dumating yung Aegis dito. Ayan, konting hintay na lang. Ayan, nagpiping dito. Nagpiping sila kay Rush. Sabi nila, alam namin na medyo nasa malapit-lapit na, nasa mga pintuan na itong si Roshan. Kaya we need to watch out for this one. We need to take another rush. This would be the second rush, I believe, for this game. And now, so far, everything is going well for Pacific.
on a good day, kayang-kaya nilang tapusin ito pag nakakuha sila ng isa pang Aegis. I think they can actually push this bottom lane or even win a team fight tapos end this game once and for all. Tandaan natin na ang Undying hindi naman to forever relevant. Mamaya-maya, katulad ngayon, nasa 22 minutes na. All he can do is actually whittle down the HP of Pacific WePlay. Pero they have Storm on their side, and Storm is actually hard to catch. So, the guy that they need to actually dissuade is pretty much free reign. The only thing that can catch Jed right now is of course stun from Blade. Pero mamaya na yung gulo na pala dito. Nahuli pa dalawa. Nako, nice, wonderful stun. Blinking in. And then that wonderful Echo Slam. Phoenix down. At ubos. Ubos, pati pantubos. Pacific WePlay. All they have to do is wait for the right moment. Grabe, may axe pa yun ha. May axe pa yung Imperium. 5 ang patay. Simple TP from Jed and they won that clash. Clash. Tier 2 would be going down. Tapos ngayon mag-push na sila. Ano yun? Papasok. Ayaw ni KFC. Shoutouts nga pala kay Manong KFC. Radiant structures are fortified. Nagpa-deliver dito. And anyway mga kaibigan, I think this would be the end of game 2 right now. Shoutouts nga pala kay Manong KFC. Middle tower. Ay, Juna, pahingi. Oy, grabe. Good time. Yan. So, shoutouts nga pala sa KFC na meron kaming KFC dito. Dineliver ni Kuya. Anyway, the score is now 7-19 in favor of Pacific WePlay and they're gonna take Roshan for themselves. A very, very good situation for them right now. Imperium can actually do anything. Tingnan mo, papunta pa lang sila sa may jungle area. Nako, ang bagal kasi ng MS ito. Undying Viper. Nako, ano nga asahan mo dyan, boy? Earthshaker going for that stun. DT. Nalubed. Nako po, huli ang dalawa. Disaster! Call din sa dalawa. But let's see if this would actually be good for Imperium. Pero talagang sobrang lakas lang ng DPS. Sobrang lakas lang ng DPS nitong Pacific WePlay. And now Recti is actually watching on the sidelines. Patay na naman po. Ubos! Part 2. Grabe. And all you had to do was follow that damn train. Anong masasabi mo sa ganyang klaseng sitwasyon? Ang hirap ng pigilan. Troll War dito actually, pretty fat at 25 minutes in. Phoenix dito, sobrang ganda ng utility niya. Si Jed, unstoppable powerhouse, may Aegis pa ngayon. So ngayon, how would you fare against this one? Yes, you have SF, you have that firepower, you have Viper. Pero problema, hindi mo ma-utilize kasi nangyayari nga sa inyo, nila-lockdown kayo. You have that call, pero call can only take you someplace. Nakakapalo pa rin yung kinol mo. Anyway, makita ko yung stupid fanboy. Pero mas malaki yung damage ni parang M dito. Medyo nasa mali siya. Pag ka na ipaglaban dyan, boy! Ang item nito, blink at 4 staff pa lamang. So medyo malungkot. And now, how could Imperium actually bounce? Sabi ni paring Paul Jan Basco dito sa chat, ayos sa kabila lamang TNC, share lang naman. Sige, wala problema. Alam mo, I think I have lots of respect and admiration for Team TNC. Gusto ko yung pagka-captain ni paring Nico. Tapos maganda yung synergy nila. Meron silang game plan, ini-execute nila. Pero syempre they are far from perfect. Pero wala namang team na perfect. 'Di ba? So ngayon all they have to do is to be consistent. Yun yung challenge ng TNC ngayon. Is to remain as consistent as possible. Lahat ng teams actually, they need to remain consistent. Lalo pat nag-open ng Valve ng bagong Dota 2 Major Championships, 'di ba? 4 na tournaments na ngayon kasama ng The International. So more opportunities for pro teams to actually show their mettle. Tapos, syempre, mas maraming pera. Lalo na sa amin, nandito sa esports scene, diba? Ako, nananawagan ako sa iyo, Ice Frog, kung pwede naman, baka naman pwede mo akong kunin na
Ano, di ba? Okay lang naman siya. Pero anyway, Jet pumapasok naman. Nahuli na si Mars dito. Recti pumapasok. Yun nga lang, Kirito. At eto na naman po. Gumamit na naman ng Phoenix Sun and Imperium can't do anything. Cosmos in the zone na lang natin ng Bastion of Living dito para sa Imperium, and he's gonna die, and Game 3 would be pushed by Pacific. The GG would be called. Wow! Grabe! Ano ko? Uy! Ay, nalobat! Nalobat yung aking laptop. Pero ito mga kaibigan, this game actually revolved around Imperium not having an answer to Phoenix Ball. And of course, Storm Spirit mahirap hulihin. So yung mga kaibigan, Game 3 will be coming up next. Stay tuned lang kayo. My name is Dengue from Mineski TV, and of course, I would like to thank our sponsors, Gigabyte, GameX, SecretShop.ph, NXTGame.com, Mineski Infinity Computer Shops, and of course, ang ating mga organizers dito, ang Mineski Events Team. Wait lang kayo ng konti. Ito na po ang Game 3. Sana. Ba't di ka nagluloop? Magloop ka! Labon, wait na wait, flicking it, look, dito, hinuli! Ay, binugaan! Upos! Upos! Upos pati!